Inaprubahan na ni President Ferdinand Marcos Jr. ang intensyon ng militar na bumili ng mga multi-role fighters, MRFs, na layon palakasin ang defense capabilities ng bansa. Ito ang inihayag ni General Romeo Bronner Jr. sa isinagawang press con kahapon sa Campo Aguinaldo. Sinabi ni Bronner, inaprubahan ito ni Pangulong Marcos sa isinagawang First Quarter Command Conference kahapon. Sa ngayon wala pang desisyon kung saan bibilhin ang mga multi-role fighters. Inihayag ni Bronner na hindi sapat ang 12 units of FA-50s ng Philippine Air Force, PAF, kaya't kailangan pa na bumili ng 3 pang mga jet fighters na mas malaki, mabilis at mas lethal. Sa sandaling mabili na ang mga MRFs, ang PAF sa tulong ng kanilang radar system ay maaaring i-deploy para matukoy kung mayroong mga aircraft na lumilipad sa airspace ng bansa. Ang multi-role fighter ay asahan mag-augment sa kasalukuyang fleet ng 12 South Korean-made Mach 1.5 capable FA-50 jet aircraft. Mga sanggay, meron po tayong balita ngayon na medyo mainit-init po ito. Ayon po sa Armed Forces of the Philippines, mukhang gaganti na po sila sa China kung sakaling gagawin muli mga sangkay ang pambubuli. Well, pagkakaalaman po yan mga sangkay, pag-usapan po ng Pilipinas against China. At ngayon, medyo mga sangkay, medyo nakaka-excite na nakakakaba. Kasi nga po, nagsalita na itong AFP, ang mga kasundaluhan po natin, dahil nga po sa isang pambihirang meeting, kasama po dito ang Pangulo ng Pilipinas, kung hindi po ako nagkakamali, na kung saan nabanggit po dito na kapag inulit ng China ang kanilang gagawin o kung ano man ang gagawin ng China, yun din ang gagawin nila. Okay? Kung halimbawa, pasiritan na naman po sila ng tubig, mga sangkay, yung water cannon, so yun din daw ang kanilang gagawin. So, gaganti daw po sila sa China. Diretso po tayo, mga sangkay. Ito po yung balita kasi. Okay. Ito yung balita. Ayan, mga sundalo ng Pilipinas papalag na kapag naharas ng China sa susunod na... Medyo mga sangkay. Sabi ko nga, nakaka-excite na nakakakaba. Bakit? Siyempre, kapag pumalag na ang Pilipinas, magkakaalaman dito kung gusto talaga ng China ng gera. Kasi 'di ba nga ang China pinapalagan po yan ng Japan at India, hindi naman humahantong sa digmaan. 'Di ba? So ngayon, magkakaalaman yan mga sangkay kung ang China nga ba talaga papasok sa digmaan, gagayahin ba nila si Putin? Medyo nakakakaba lang. Kasi kung paano kung talagang gusto rin ng China makipagbakbakan sa Pilipinas, 'di ba? At 'yun ang maging umpisa ng mas malaking gulo. Okay, alamin po natin sa balitang to. Kapag ginamitan ng kutsilyo, abay kutsilyo rin daw ang ipanlalaban ng mga Pilipinong sundalo kapag hinaras ulit sila ng China Coast Guard. O, yan, di ba? Kung ano ang gagamitin ng China, gagamitin din po ng Pilipinas against them. So, ayon po dito sa Armed Forces of the Philippines. Bukod dyan, 60 million pesos na danyos ang sinisingil ng Pilipinas sa China dahil sa paninira ng ating mga gamit. Nako, sinisingil pa. Medyo mabigat po ito Mga sangkay, sinisingil ang China. Sa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Ang tanong dyan, magbabayad kaya yung mga Chinese? Tinutukan ng patalim. Ninakawan ng armas. At may naputulan pa ng daliri. Ang mga ganitong eksena noong June 17 sa Ayungin Shoal, hindi na raw hahayaang mangyari ng Armed Forces of the Philippines sa mga susunod na resupply mission. Naku, ayan na. Dito na mga sangkay, magkakainitan na to, magkakaalaman na kung sino ang tunay na gangster sa West Philippines. Kasi kahit naman ako, di ba, nakakagigil tingnan yung video Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner, papalag na ang mga sundalong Pilipino kapag hinara sila ng China Coast Guard. Yung sinabi kong lalaban tayo, ang ibig ko sabihin po doon ay hindi natin haayaan na basta na lang ibuli tayo ng ganon, no? So, papalag, di ba? So, makikipagbakbakan na dito ang Pilipinas. Kung ano ang gagawin ng China, gagawin na rin po nila. Ang excited ako mga sangkay, itong anuhan ng water cannon.
Bawa, nag-water cannon ng China, magwa-water cannon din po ang Pilipinas. Yan ang maganda, mga sangkay, papalag na. Marami na naman ang matatakot. Sangkay, baka magkagera. Hindi, relax lang kayo. Wag kasi kayo masyadong nervyoso. Mahigit 2 linggo matapos ang insidente sa BRP Sierra Madre, nagtungo ngayong araw sa Camp Aguinaldo si Pangulong Bongbong Marcos para pangunahan ang command conference ng AFP. Ayun, dito mga sangkay nagkaroon ng pagdedesisyon. Napapalag na nga po ang Pilipinas sa China. Kung saan tinulo niya ang pinakamatataas na opisyal ng militar. Dito inilatag ng AFP kay PBBM ang mga susunod na hakbang sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Tumanggi si Brown na detalye ang kanilang mga plano tungkol sa mga susunod na RORE mission. Pero kabilang daw sa mga binigyan din nila ang rules of engagement o kung paano tutugon ng mga sundalo kapag hinaras ulit sila ng China. We will apply the same level of force that would allow us to defend ourselves. We will apply sa kaparehong puwersa. Gagamitan po sila ng China ng kung anong mga kagamitan para po palayasin dyan sa ating teritoryo. Gagamitan din po nila, mga sangkay. So, medyo medyo mainit na banggaan kung sakaling mangyayari ulit, no? Sana hindi na mangyari, mga sangkay, para hindi na humantong sa ganun. For instance, kung gumamit po siya ng kutsilyo, gagamit rin tayo ng kutsilyo, no? Hindi po yung lalabis. Ayon naman sa AFP, hindi pwedeng palampasin at kalimutan na lang ang mga nangyari nitong nagdaang resupply mission. Gumawa na raw sila ng mga hakbang para habulin ng China sa mga illegal na ginawa nito. Sabi ni Brown na iparating na sa China ang apel nila na maibalik na ang mga ninakaw na armas. Ayan na. Kasi may mga kinuha din pala itong China. Yun ang mahirap sa kanila. Mga magna rin talaga. Diba? Pwede namang sabagay, mga Chinese kasi yan, utos po nang nakatataas sa kanila yan Hindi naman sila gagalaw ng ganyan kung hindi utos din po ng nakatataas ni Xi Jinping. So, may mga kinuhang gamit. Ngayon, pinababalik, bukod dyan, pinababayaran pa. Sinisingil din nila ng 60 million pesos na danyos sa China. Nako, 60 million yung sinisingil, mga sangkay. Nagkautang patuloy yung China. Nagkautang patuloy yung China sa Pilipinas. Paninila nila sa mga gamit at bangka, pati na ang ginastos sa pagpapagamot at opera kay Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo na naputulan ng daliri sa pangharas ng China Coast Guard. Hindi naman malinaw kung napag-usapan sa command conference ang naging revelasyon kamakilan ng kapatid ni PBBM na si Senator Amy Marcos. Hindi ko alam kung Ewan ko ba? Kayo ba, naniniwala kayo sa revelasyon ni Madam Amy Marcos na nakatutok na daw po yung hypersonic missiles ng China sa Pilipinas? Tinatarget na umano ng hypersonic missiles ng China ang ilang lugar sa Pilipinas. Kahit daw siya nagtataka kung saan nakuha ni Senator Amy ang impormasyon. Ako po mismo hindi ko nakita yung sinasabing report na yan. Kahit naman kami, lalong-lalo na sa AFP, di ba? Magtataka talaga saan nang galing yung information, paano nagkaroon ng ganong klaseng impormasyon si Madam Amy Marcos. Or even the locations of these 25 targets. Sa kabila nito, nilinaw ng AFP na pinaghahandaan na rin ng militar ang anumang posibleng banta laban sa ating bansa. Ang isa pong pwede natin gawin is we harden our facilities. We protect our facilities from possible missile attacks. Sa isang text message sa News 5, sinabi ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na wala pa silang natatanggap na anumang impormasyon tungkol sa hypersonic missiles ng China. Samantala, kinumpirma ng Philippine Army na nasa Pilipinas pa ang Typhoon Mid-Range Capability System. Yan pa naman yung mga sangkay, yan yung binatikos ni Putin, 'di ba? Naalala nyo, may blinag po tayo. Kung saan itong si Putin nagsalita po na may ng missile dito ang Pilipinas na galing po sa Amerika. So nagkaroon tuloy po ng threat yung Pilipinas, no, against Russia. So ngayon, ang pagkakaalam natin, isa sa uli na po ito ngayong September. Nag-deploy ng Amerika sa bansa noong Abril. Ito ang isa sa mga missile ng Amerika na pinunan ni Russian President Vladimir Putin dahil labag daw sa kasunduan sa pag-deploy ng nuclear-capable missiles. Pero paglilinaw ng Philippine Army, ginamit lang sa training at military exercise ang naturang missile. Pero nakatakda na rin niyang alisin sa bansa sa Setyembre. Iyon, sa September na po siya ibabalik sa US.
So, mawawala na po yung pangamba natin. Kasi, alam nyo, kung mayroon naman akong kinakatakutan, hindi po yung China eh. Russia. Russia ang mas nakakatakot kasi talaga yung si Putin. Ano to eh? Notorious to eh. Kumbaga, ready to ready to fight. Kaya nga natatakot yung NATO sa kanya eh. Nagbabalita mula sa frontline. Okay, so ano po ang inyong komento tungkol po dito? Kayo ba ay pabor, mga sangkay, na ang mga sundalo natin ay papalag na daw sa gagawin ng China dyan sa West Philippine Sea? Naku, matindi to. Ma-action na po ito, mga sangkay.